Yunwang, ang anak kong si Chenner ay hindi nabigo. Dahil sa rekomendasyon ng aking pamilya, ngayon ay isa ka ng kampyon. Ina, Chenner, bilis, ipag-alay mo ng insenso ang iyong ama. Ngayong itinaas mo na ang puri ng pamilyang She, siguradong ang iyong ama ay masayang nakamasid mula sa langit. Natutuwa siya para sa iyo. huwag kang magmadali. Ina, maupo ka muna. Nagluto ako ng espesyal na sabaw. Heto, ina, tikman niyo po. Napaka-asikaso mo, Chenner. Nasaan ang iyong tiyo? Hindi ba't dapat? Kasama mo siyang nag-ulat sa militar? Bakit hindi ko siya nakikita? Si Tio? Nandito lang si Tio. Nandito rin ang lolo. Nasaan? Huwag mo namang takutin ang ina. Nasa mga kamay mo. Huwag kang mag-alala. Meron pang isang mangkok. Si Palasyo ng Duke ay nagtaksil sa bayan, nagalit ang mahal na hari, at agad na iniutos na parusahan ang buong pamilya. Sinadya kong mag-utos ng mga tao na kunin sila at gawing sabaw, kaya huwag mo itong sasayangin. Ama. Si Palasyo ng Duke ay kailanman hindi magtataksil sa bayan. Bakit mo ginagawa ito? Bakit? Sasabihin ko sa iyo kung bakit. Kung hindi dahil sa iyo masamang babae na nang agaw sa pwesto ng nanay ko, hindi sana ako mahihiwalay sa aking mga magulang at hindi mo sana ako pinahirapan ng 20 mahigit na taon. Anong sinasabi mo? Ang ibig sabihin ni Chenner, na ang tunay niyang ina ay kailanman hindi naging ikaw. Yunwang, pumasok ka na. Kahit paano ay naging mag-asawa kayo, ihatid mo na siya? At nang matapos na rin ang lahat para sa masamang babaeng ito, Yunwang, hindi ka pala nawala? Niloko mo ako. Kung hindi dahil sa panlilin lang na iyon, hinihintay mo bang habang buhay na lang akong magpasakop bilang manugang sa ilalim ni Palasyo ng Duke? Pero, mabuti na lang at nandyan kayong mga Palasyo ng Duke. Dahil sa inyo, nagtagumpay at umunlad ang anak ko. Luningan, ang tanging maganda sa iyo ay ang pagiging tanga mo. Nanatili akong biyuda para sa iyo sa loob ng 20 taon. Pero nagpanggap ka lang palang patay habang nagsasaya ka sa labas kasama ang iba. At dinala mo pa ang anak mo sa labas sa akin para palakihin at turuan. Ginawa mo siyang panganay na anak, dahilan para mapahamak ang buong pamilya ng pamilyang Lu. Kayo. Hindi kayo tao. Ang Xie Zichen ay unang magsisilbi sa bayan bago maging isang anak. Kaya sana ay patawarin niyo ako. Pagbabayarin kayo ng langit. Kahit maging multo ako, hindi ko kayo tatantanan. Ang tanging maganda sa iyo. Kung hindi dahil sa masamang babaeng tulad mo na nang agaw sa pwesto ng nanay ko ang tunay niyang ina na naging dahilan ng pagkakalayo namin ng aking mga magulang, ay hinding-hindi magiging ikaw. Binibini, sa tingin ko ay parehong bagay ang pula at puti ng mga damit na ito. Napakaganda niyo po rito. Kuyer, bakit ka nandito? Ako. Muli akong nabuhay. Binibini, anong pinagsasabi mo? Dahil ba sa babalik na ang general ngayon sa kabisera, kaya ka nagkakaganyan sa tuwa? Pero sa bagay,
Mula noong kayo at ang general ay ikinasal, 6 na taon na kayong hindi nagkikita. Ako si Luning An. Sa nakaraan kong buhay, binaliwala ko ang pagbagsak ng mansyon ng Shi para lamang mapangasawa si pamilyang Xie. Pero noong gabi ng kasal ko kay Xie Yunwang, bago pa may mangyari sa amin, nakatanggap siya ng utos mula sa militar para sumabak sa digmaan. Pagkalipas ng 6 na taon, nang magtagumpay at magbalik ang hukbo, tinamaan siya ng pana at nawala na. Dahil nananatili pa rin akong malinis, pwede sana akong mag-asawa ulit, pero pinili kong manatili at magdalamhati para sa kanya sa loob ng 20 taon. O Binibini, ano ang ginagawa mo? Panahon na para ayusan ko ng maigi ang sarili ko. Ang magandang balita ay parating na sa bawat sandali. 3, 2, 1. Madam, hindi po mabuti ito. Tinamaan po ng may lason na pana ang general, wala na po siya, at may nagpadala na po ng kanyang labi pabalik sa mansyon. Ano? Isang masayang pagkakataon, pinakaangkop ang pulang damit. Kuyer, ihanda mo ang aking pangkasal at samahan mo akong sunduin ang aking asawa pa uwi. Heto, kumain ka muna. Matalino talaga ang anak ko. Dahil nakaisip siya ng paraan para magpanggap na wala na upang makatakas. Itong si Palasyo ng Duke, napakahalaga sa kaniya ng dangal. Gagamitin natin ang katapatan niya para manatili si Luningan at ang mana niya. Pati na ang mga kayamanan ni Palasyo ng Duke ay magiging atin ng lahat. Nandito na po ang may bahay. Ay, Ning-an, kawawa naman ang aking apo. Kawawang bata. Ina, Napakasama mong babae. Kakaalis lang ng anak ko. May bala ka na agad magpakasal sa iba? mahal ko, aking giliw. Para lang maloko ako, gumawa ka pa talaga ng peking sugat. Napakalungkot ng sinapit mo. Mahal ko. Bakit mo iniwan akong mag-isa? Napakalupit mo. Kahit hindi pa tayo ganap na nagsasama, ako pa rin ang iyong asawa. Bakit hindi ka kasi nagsanay sa pakikipaglaban? Bakit kasi nalunod ka sa alak at babae? Itong si Luningan ay dati namang mahinhin at disente. Bakit ngayon para na siyang baliw? Kapag nagpatuloy pa ito, si Wang Er na hindi naman totoong wala na, ay baka tuluyan ng matapos dahil sa kaniya. Madam, masyadong mabigat ang iyong loob. Hindi mo dapat pahirapan ang sarili mo. Ang tungkol sa burol ng general, ay hayaan mo na ako ang mag-asikaso. Pangahas. Ako ang may pinakamalalim na ugnayan sa asawa ko, kaya ang huling paalam, hindi maaaring gawin ng ibang tao. Aking giliw? Aking mahal. Itong taong wala na. Bakit may lumalabas pang dugo? Namumula pa ang kaniyang mukha. Maari kayang... Hindi maaari. Ina, bakit po? Masamang babae ka. Kakaalis lang ni Yunwang. Tapos ganito ang gagawin mo sa kaniya? Ina, nagkakamali po kayo sa akin. Mahalaga ang dangal kay Yunwang noong nabubuhay pa siya. At kung ililibing siyang puno ng sugat at dumi, siguradong hindi matahimik ang kaniyang kaluluwa. Kaya gusto ko lang siyang tulungan, na alisin itong mga tuyong dugo sa kaniya. Huwag. Ang babaeng ito, iba ang ikinikilos niya ngayon. Alam na kaya niyang si Yunwang ay nagpapanggap lang? Imposible. Wala pa namang nakakaalam sa sikretong ito. Ina, sa mga nakaraang taon, hindi ko nabigyan ang pamilyang Xie ng tagapagmana. Ngayong wala na si Yunwang, itinuring na rin akong isang malas sa pamilyang ito. Gayunpaman, sa lahat ng taong iyon, lagi po akong nagsisilbi at nagbibigay galang sa inyo araw-araw. Kung hindi niyo pa rin ako pinaniniwalaan, Ina, mas mabuti pang
Tapusin ko na rin ang lahat para patunayan ang sarili at sumunod na lang sa asawa ko. Ningan! Ningan! Ningan, huwag mo namang gawin iyan. Huwag please. Ano mang hilingin mo? Ibibigay sa iyo ni ina. Ina. Kung gayon, pakiusap ko po kay ina na ipaalam sa buong lungsod na ako si Luning Ann ay malinis at walang sala. At kung sakaling muling magpakasal, sarili ko na itong desisyon. Ano? Magpapakasal kang muli? Ikaw na masamang babae ka. Hindi pa man lubos na nakakapagpahinga ang anak ko. Ay gusto mo na agad mag-asawang muli. Ikaw, inaapi mo na ako ng husto dahil ba wala nang natitira sa pamilyang Xie? Sa nakaraang buhay, si Xie Yunwang mas piniling magkunwaring wala na siya kaysa hiwalayan ako. Ginamit pa nitong matriarch Xie ang dangal ko para pilitin akong manatiling biyuda. Ayaw maging maayos na manugang na lalaki, pero gusto pa ring makuha lahat ng sa akin at sa palasyo ng Duke na mga benepisyo na nanaginip ng gising. Inay, hindi po sa ganoon. Wala po akong balak mag-asawang muli. Gusto ko lang po humingi sa biyanan ko ng isang pabor upang hindi na ako maging tampulan ng chismis. Kapag nalaman ito ng pamilyang Lu at ang mabuting pagtrato niyo po sa akin, siguradong magiging utang na loob nila iyon sa inyo. Sa susunod na manatili ako sa mansyon ng Xie, hindi na rin po sila magrereklamo. Dahil sa pansariling interes, sigurado akong papayag siya. Tama nga ang sinabi niya. Sige, papayagan ko na muna siya ngayon. Sa susunod marami pa naman akong paraan para maturuan siya ng leksyon. Sige. At ipapaalam ko na ito ngayon din. Maraming salamat po sa inyong kabutihan. Ipahayag niyo ang utos na ito, na ang buong pamamahay ay siguraduhin ang burol ng aking asawa ay magiging napaka-enggrande. Handa na ba ang lahat? Huwag po kayo mag-alala, Old Madam. Ang kabaong na ito ay matagal na nating naipasagawa. Isang garantiya ng General sa loob ay nakakahinga pa. Mabuti kung ganoon. Basta malinlang lang natin ang Luning Ann, ay magiging mas gagaan na ang ating buhay. Oras na. Iangat ang kabaong. Ihatid ang General. Anak ko, Ibagsak ang kabaong. Mayroong kakaiba sa kabaong na ito. Ang ataul na ito ay may mali. ito. Ningan, anong kalokohan ang sinasabi mo? Paano magkakaproblema sa ataul na ito? Ina, sinabi ko na sa inyo noon, ang asawa ko ay nagsakripisyo para sa bayan, kaya kailangang maringal ang kanyang burol. Lahat ng gastusin ay manggagaling sa sarili kong dote. Hindi nyo na kailangang mag-alala, Ina, na manghinayang sa pera. Kaya huwag naman tayong gumamit ng ganito kapobreng ataul. Kuyer, isama mo ang iba para ilipat ang general sa ipinagawa kong ataul na yari sa pulang kahoy. Masusunod po. Hoy Ningan, Huwag kayong mag-alala, Ina, dahil ang ataul na ito ang pinakamahal sa buong lungsod. Bukod sa makapal ang pulang kahoy, ang buong kabaong na ito ay inukit mula sa iisang piraso ng troso. Kahit 1,000 taon pa dumaan, hindi mawawala o mabubulok ang katawan ng aking asawa. Sinisiguro kong selyadong-selyado ito, walang kahit anong hangin na makakapasok. pero ito, Iburol na ang patay. Hinto. anong nangyari? May naririnig akong boses mula sa loob ng kabaong. Ningan, mali lang ang dinig mo. Ituloy nyo na ang paglilibing. Huwag nating palagpasin ang masuwerteng oras. Itong kabaong na ito. Sinong nagpako nito?
Hindi ito masyadong pagkakasarado. Paano kung ang mga ahas o mga daga ay sirain ang katawan ng asawa ko? Ano ang gagawin ko? Ningan, naging pabaya lang sila. Ito na ang takdang oras, kaya bilisan na ang paglibing sa kanya. Inay. Biglang pumanaw ang aking asawa. Hindi pa nga payapa ang kanyang kaluluwa. Tapos, tungkol sa paglibing sa kanya. Ganito na lang ba ito kadali? Inay? Noong nagpanggap siyang wala na, hindi siya pumili ng araw, ngayong ililibing ng buhay. Pipili pa ng magandang araw? Tse, kung hilig mo sa mga swerteng araw, pumili ka ng maayos sa susunod mong buhay. Anong gagawin natin? Kung ayaw niyong ipako ang kabaong, ako ang gagawa nito. Kuyer, ibigay mo sa akin ang gamit? Anong gagawin mo? Huwag. Napakasama mong babae. Wala na nga siya. Hindi mo pa rin siya hinahayaang manahimik. Tumigil ka, Luning Ann. Tigil na sabi. Luning Ann, walang hiya kang babae? Sabi nang huwag mo nang ipako yan. Narinig mo ba ako? Hindi. Hindi. Luning Ann, ikaw? Lalabanan kita ng huling hininga ko. Pinatitigil kita. Huwag mo nang ituloy. Huminto ka. Pakiusap, huminto ka na. Anak. Ang aking anak. Mahal kong anak. Nahimatay si Old Madam. Kailangan makabalik na tayo sa mansyon agad. Bilis. Bilisan nyo. Dali-dali. Pakibilis naman. Ang kawawa kong anak. Anak ko, bumangon ka na. Ang masamang babaeng iyon na si Luning Ann, halos ituloy na ang pagpaparusa sa iyo. Ayos ka lang ba? Hindi ko akalain na ang dati niyang pagiging mabuti at disente ay pagpapanggap lang pala lahat. Sa narinig ko sa kaniya ngayong araw, parang may balak na siyang mag-asawa ng iba. Ang mansyon ng Sie ay halos wala ng laman. Kung wala ang tulong ng pamilyang Lu, ang ating buhay sa hinaharap, paano na tayo? Huwag kayong mag-alala. Mayroon pong paraan ang inyong anak. Umalis na muna tayo rito. Si She Yunwang, si She Ziken, pati na si Lin Waner. Pati na rin ang mapagpanggap at masamang biyanan ko. Walang makakaligtas sa inyong lahat. Madam, ang inyong dote ay katumbas ng ginto na may kabuuang 433,300 at 87 onsa bukod pa sa mga hiyas at alahas. Kailangan pa po nating ipasuri iyon sa isang eksperto. Mawalang galang na po, Ginoo, nitong mga nakaraang taon sa perang inilabas ko bilang pantulong sa mansyon ng general. Magkano lahat iyon? Medyo magulo po ang mga detalye, pero hindi ito bababa sa 200,000 onsa. 200,000 onsa? Binibini. Ngayong kinuwenta na natin, 3 taon po kayong nagpakasal kay pamilyang She, at ang kalahati pala ng inyong sariling yaman ay naibigay nyo na lahat sa kaniya. Binibini, ang mansyon ng general ay masyadong walang hiya. Araw-araw silang umaasa sa inyo, tapos ay balak pa kayong linlangin na maging biyuda. Hindi lang iyon ang kinuha nila sa akin. Sa dati kong buhay, maging ang lahat ng mayroon ako, ay inubos nila ng husto. Tama na. Hindi na mababago ang nakaraan. Pero sisiguraduhin ko na lahat ng kinuha nila sa akin ay iluluwa nilang muli unti-unti. Itago mo na ang mga record, babalik na tayo sa mansyon. Opo. Mag-ingat ka, Binibini. Prince Yu? Prince Yu.
Maraming salamat. Mukhang hindi na nga niya ako matandaan. Hindi ba't si Madam yan ng hukbong general? Balita ko'y nawala na si General Xie sa gitna ng biyahe. Itong si Madam na napakabata pa ay mababalo na agad. Sayang naman siya. Ito na yata ang unang magandang balita na narinig ko sa pagbabalik ko ng Kapitolyo. Madam, maawa na po kayo. Bigyan niyo po ako ng kahit kaunting makakain. Ye Zichan, sa buhay na ito, dumating ka pa rin talaga. Hiya, Chenner. patawad kung nagulat kayong dalawa. Kani-kanina lang, ang batang lalaking ito ay biglang tumakbo sa labas, kaya dahil sa gulat ko, maling tali ng kabayo ang nahila ko. Maayos lang ba kayo? Maayos lang po kami, ayos lang po. Mahal na ginang. Hindi po siya isang marangal na anak. Siya lang po ay isang batang pulubi na namamalimos sa kalsada araw-araw. Ganoon ba? Narinig ko kasing tinawag mo siyang Chenner. Bakit? Hindi ba kayo magkakilala? Sa nakaraang buhay, tinuruan kita ng maigi sa loob ng 20 taon, pero hindi pa rin nagbago ang iyong masamang ugali. At isinisi mo pa sa akin ang pagkawalay mo sa iyong ina. Ngayong buhay na ito, titingnan ko, kung bibigyan ng pagkakataon, kung ano ang pipiliin niya. Nasa loob nito, ang 100 pirasong pilak na dolyar. Kung kayo ay mag-ina, ituring nyo na lang ito na tulong ko para sa panimula nyo sa buhay. Bumili man kayo ng bahay o ng tindahan, mapapabuti nito ang inyong pamumuhay. Sheziken, ngayong buhay na ito. Kung bibigyan kita ng pagpipilian, magiging iba ka kaya sa nakaraan. Iibahin mo kaya ang takbo ng iyong buhay kaysa sa dati? Madam, nagkakamali po talaga kayo dahil hindi ko po talaga siya kilala. Magsalita ka naman. Sa tingin mo ba ay mapapaalis mo ako sa 100 dolyar lang? Ang aking Chenner ay galing sa pamilya ng General's Mansion. Siya ang magmamana ng titulo. Salamat po sa kabutihan ninyo, madam. Pero si Zichan ay ulila na. At wala nang mga magulang. Hindi ko po magagawang magsinungaling sa inyo para lang sa pera. Wala ka ng magulang? Kung ganoon, bakit hindi ka sumama sa akin sa mansyon para maging katulong? Hindi siya pwedeng maging katulong. O, isang pulubi na wala man lang makain, bakit hindi siya pwedeng maging katulong? Dahil dyan, Kuyer, bumalik na tayo sa mansyon. Sandali. Pagkapasok niya sa General's Mansion, maging amo man siya o katulong, hindi na siya ang magdedesisyon. Nakikiusap ako, madam. Isama niyo na po ang batang ito. Madam, handa pong magsilbi si Chenner sa inyo. Pasensya na, pero hindi ko gusto. Ang mga pag-alagalang kung sino-sino lang ay sadyang madudumi. Kapag dinala sila sa pamilya ng aking General's Mansion, madudungisan lang ang aming pangalan. Ikaw, Kuyer, balik na tayo sa mansyon. Shizichan, sa nakaraang buhay ko, itinuring kita bilang sariling anak, ngunit inilagay mo ang buong sambahayan ng aking pamilyang Lu sa kapahamakan. Sa buhay na ito, titingnan natin, kung wala ako, kung magtatagumpay ka pa rin ba ng ganoon padali.
nagbalik na ang madam sa mansyon. Chenner, halika rito at magbigay galang sa iyong ina. Kumain ka, Chenner. Heto, mabuting bata. Ningan, ang batang ito, Nakita ko na ang batang iyan. mabait ang batang ito. Pumunta siya rito sa mansyon dahil gusto kanyang hanapin para lumuhod at magpasalamat. Nakikita kong matapat ang batang ito. Ngayong wala na si Yunwang, hindi maaaring mawalan ng tagapagmana ang mansyon ng Xie. Naisip ko na ampunin siya, itala sa ilalim ng pangalan mo, bilang iyong panganay na anak. Gusto niyong gamitin ang bata para itali ako at manatili sa General's Mansion. Ngayong nabigyan ako ng isa pang pagkakataon, kayo ay wala pa ring pagbabago sa inyong mga plano. Napakabuti naman po ng puso ni ina. Isang pulubi, ang gagawing panganay na anak ng General's Mansion? Hindi ba't gusto niyang lumuhod? Kung ganoon, lumuhod muna siya ng 3 beses para makita ko kung may disiplina siya. Sige. Masamang babae ka. Kasalanan mo kung bakit ang nanay ko ay hindi makapasok sa mansyon ng general. Tapos ngayon ay pagluluhurin mo pa ako sa harap mo. Darating ang araw na gagawin ko rin sa iyo. Yan paluluhurin kita sa harap ng nanay ko para humingi ng tawad. Sandali lang. Mukhang hindi yata maayos ang pagpapakita mo ng respeto. Kuya, turuan mo siya. Opo. Young Master, ang pagyuko at pagluhod, dapat ay rinig ang tunog para maipakita mong seryoso ka. Halika, tuturuan kita. Sige, tama na yan. Mababagok na ang ulo ng bata niyan. Matagal din siyang nawala at naging gala. Ang pagtuturo ng mga batas ay hindi kailangang madaliin sa isang araw lang. Ibalik na siya sa kanyang silid. Kailan ko sinabing pumapayag na akong ampunin siya? Ang batang ito ay hindi naman talaga isang pulube. Maayos ang pagkakaayos ng kanyang mga kuko. Walang kalyo ang kanyang mga palad. At pati ang damit pulubing ito ay halatang sadyang itiniplang mabuti. Mayroong gumawa ng lahat ng paraan para maipasok ang batang ito sa aming mansyon. Sinisiraan ba nila ang aming pamilya at pinalalabas na tayo ay mga kriminal? O baka naman, may nagtapon dito ng sarili nilang anak para dito pabaunan at palakihin sa mansyon? Ina, marami na po kayong alam at karanasan sa buhay. Ano po ang tingin nyo? Ningan, masyado ka lang nag-aalala. Bata lang naman ito. Isang bata na hindi natin alam kung saan nanggaling. Kapag ginamit siya ng masasamang tao, maaari nitong ikapahamak ang buong pamilya ng pamilyang Xie. Kung pipilitin niyo po ito, ina, patawarin niyo ako, ngunit hindi ko itataya ang buhay ng aking pamilya, mas mabuti pang umalis na lang ako. Queer, ibalik mo na ang mga susi sa kanila. Ikaw. Sige na nga. Ningan, anong gusto mong gawin? Dahil mukhang gusto niyo po ang batang ito, ina, edi, manatili siya rito sa mansyon, ngunit palitan ang pangalan niya at maging isang tagapaglingkod na lang. Kapag dumating ang mga magulang niya para hanapin siya, may maipaliliwanag tayo. Tawagin natin siyang Go Sheng. Ano sa tingin niyo? Ikaw talaga. Ang luning-an na iyan, binigyan pa ang anak natin ng ganito kababa at kawalang kwentang pangalan. Gusto niya pang gawing utusan ng bata at pagsilbihan siya? Nagmamayabang lang siya dahil sa status ng pamilya niya. Pero ang tingin niya ba sa akin na si General's Mansion ay isa lamang lugar para siya ay magmagaling? Yunwang, si Chenner ay sarili mong dugot laman. Siya ang kaisa-isang tagapagmana ng pamilyang Xie. Huwag mong hayaang hamakin lang siya ng ganyan.
Gumawa ka ng paraan. Magbantay sa puntod? 2 araw nang nailibing si Yunwang. Tapos ngayon pagbabantayin mo ako sa puntod niya. Ngayon lang ako nakarinig ng ganyang klaseng patakaran. Ning-an, hindi sa pinapahirapan kita bilang biyanan mo. Pero nagpakita kasi sa panaginip si Yunwang. At kinausap ako. Dahil mag-asawa kayo noon, miss na miss ka na niya. Siguro naman hindi ka. Magiging ganyan ka manhid? Sige po, susunod na ako. Pero ina, kagabi ay nanaginip din ang inyong menugang. Sabi ni Yunwang ay masyadong malamig sa ilalim at gusto niya ring isama si ina upang samahan siya roon. Siya. Gusto niya yata akong mawala na. Chuntao, ang mga iniutos ko sa iyo, tanda mo ba? Kapag nagawa mo lang yan ng maayos, saka ka lang magkakaroon ng pagkakataong makapasok sa silid ni Yunwang. Huwag po kayong mag-alala, mahal na ginang. Sa tindi ng pagmamahalan ng general at ng kanyang asawa, hindi niya matitiis na makitang nag-iisa ang general, kaya sasamahan na niya ang general. Sino iyan? Mahal na Prinsipe Yu. Nagbibigay-pugay po ang lingkod nyo kay Prinsipe Yu. Maging ang lampara ng iyong asawa ay namatay na? Napakalupit mo, ginang. Ngunit sa bagay, ang libingan na ito ng isang nagkunwaring wala na ay hindi na talaga kailangan ng ilaw. Hindi ba, ginang? Mahal na Prinsipe Yu, naparito po ba kayo ngayon para lamang hamakin ako? Ano po ba talaga ang gusto niyong sabihin? Nitong mga nakaraang araw, nakakuha ako ng isa interesanteng balita. May nagbayad sa mga mananalaysay sa loob ng lungsod para bukas ay magkuwento tungkol sa asawa ng general na kilala sa pagiging tapat na doon sa puntod ng pumanaw na asawa ay sumunod na rin. Sa buhay na ito, talagang gagawin nila ang lahat at tatapusin ako. Papasukin lang si Shizi-chan sa mansion? Minsan ko lang nakita ang ginang, kaya nagpadala ako ng tao para magmanman. Ayaw ko lang na makitang ang isang ginang na humihinga pa ay naglalakad na pala sa daan tungo sa kapahamakan. Minsang nagkita? Ang ibig ba niyang sabihin ay noong araw sa restaurant? Nabalitaan ko po, mahal na Prinsipe Yu, na hindi ka naman taong mahilig makialam sa buhay ng iba. Bakit ngayon po? Ay tinulungan ninyo ako? Kung sabihin ko kaya na ginagawa ko ito para sa iyo, maniniwala ka ba? Huwag po kayong magbiro ng ganyan, mahal na prinsipe. Huwag kang mag-alala, ginang. Wala akong hihilinging kapalit mula sa iyo. Alam ko lang na ang mga may masasamang balakin ay hinding-hindi dapat magsilbi sa pamahalaan. Kung hindi ay magdudulot lang sila ng kaguluhan sa mundo. Makipagtulungan ka sa akin, magiging kakampi mo ako? Anong say mo? Kung ganoon po, mahal na prinsipe, ihatid mo muna ako pa uwi. Ako, bumabati sa inyo, mahal na Prinsipe Yu. Anong maipaglilingkod ko sa inyo? Ningan ikaw. Paano nangyari ito? Hindi ba dapat si Luning An ay wala na sa tapat ng puntod ni Yunwang? Nagpunta ako upang magbigay-pugay sa dakilang alaala ni General Xie, pero hindi ko inasahang makita ang ginang. Nalabis ang pighati at tila balak sakta ng sarili, kaya iniligtas ko siya.
at ibinalik dito sa General's Mansion. Mula pa noon, pinahahalagahan na ang mga naiwang pamilya ng mga bayani, kaya pakiusap sa lahat dito sa General's Mansion, alagaan ninyong mabuti ang asawa ng general. Kung hindi, ay kinalaban nyo na rin ang aking mansyon ng Prinsipe Yu. Maraming salamat po, Prinsipe Yu. Lumuhod ka. Mawalang galang na po. Bakit kailangang lumuhod ni Ning An? Napakatapang mo, Luning An. May gana ka pa talagang magtanong sa akin? Katatapos lang ng libing ng anak ko, ay lumalandi ka na sa ibang lalaki at nakipagsakayan pa sa iisang karwahe. Kung buhay pa ang anak ko, siguradong palalayasin ka na niya. Ganoon po ba? Iyan mismo ang gusto ko. Ayon sa batas, ang mga biyenan ay maaari ding sumulat ng kasunduan para sa paghihiwalay. Kung papayag ang aking biyenan, ay wala na kaming kinalaman ni General's Mansion. Sa isa't isa kailanman. Ikaw, napakalakas ng loob mo. Wala na ang anak ko, tapos gaganito-ganito mo lang ako? Isa kang masamang babae, walang hiya, at suwail na babae. Dapat ka nang tapusin. Sige ba? Dahil paulit-ulit na sinasabi ng aking ina na ako ay may kasalanan, mas mabuting ipatawag po ninyo ang mga nakatatanda ng pamilyang sina Lipunang Xie at Lipunang Lu upang sabay-sabay nilang husgahan ang lahat. Eksaktong pagkakataon na rin ito para sabihin sa lahat kung paano nagnanakaw ang pamilyang general ng dote ng kanilang sariling manugang at kung paano kayo magpanggap habang nambabastos sa pamilya ng hari at pinaghihinalaan ang mahal na Prince Yu. Kailan ko binastos ang pamilya ng hari o pinaghinalaan ang mahal na Prince Yu? Pagkabalik ko kanina, kasama ko lang sa karwahe si Prince Yu, pero sinasabi niyo na agad na isa akong masamang babae. Kung hindi pambabastos sa hari at pagdududa sa mahal na Prince Yu, ano po ang tawag niyo roon? Ikaw! Inang biyanan. Kung gusto niyo po akong paalisin, kapag natapos na po ang kasunduan para sa paghihiwalay natin, ay ibigay niyo na lang ito sa akin. Kung gusto niyo po akong parusahan, pagkaayos na po ng lahat, at naroon na ang mga matatanda ng ating mga pamilya, ay tawagin niyo na lamang po ako. Ikaw! Hayop ka! Miss, tama po ang hinala niyo. Kahapon po ay ikinulong ng matandang ginang ang kanyang sarili sa kwarto, nagwala siya at nanigaw. Hanggang sa himatayin siya sa galit. Kuyer. Naaalala kong ang pagpasok ni Ago bilang alipin ay sa madaling araw na, tama? Opo. Ipaghanda mo ako ng maringal na kasuotan. Bukas, ayusin niyo ang pag-aayos sa akin dahil mayroong malaking palabas na magaganap. Opo, miss. Lagdaan niyo ang kontratang ito. Mula ngayon, mga tauhan na kayo ni Mansion ng Xie. Kami rito kay Mansion ng Xi ay laging mabait at mapagbigay sa mga tauhan. Huwag kayong mag-alala. Sa mansyon ng general, hinding-hindi kami namiminilit na maging alipin. Kung hindi nyo gusto, maaari na kayong umalis ngayon. Pero dito, di hamak na mas mabuti ang kalagayan nyo kaysa palaboy-laboy sa labas. Pero paalala lang, kapag naging ganap na kayong alipin, habang buhay nyo ng talikuran ang pangarap na maging Panginoon o binibini, habang buhay na kayong matatatakan bilang alipin. Aba, Gao Sheng, bakit ayaw mong lagdaan ito? Tutulungan kita. Nandito na ang general. Nagbalik na ang general. Huwag ninyong papayagang malagdaan ang papel na iyan. Sinungaling. Ang asawa ko ay nagbuwis na ng buhay para sa bansa na wala na siya sa gitna ng digmaan. Mga kawal, ang magnanakaw na ito na nagpapanggap bilang aking asawa ay hulihin niyo. Opo. Huwag na ninyo akong saktan. Tigil na. Maawa kayo. Ako talaga si Xie Yun Wang. Mahal kong asawa. Mayroon akong patunay. Ang selyong ito sa bag, ikaw mismo ang nagburda nito. Nagpapanggap na general, pagkatapos ay ninakaw pa ang gamit ng madam at naglakas loob pang hiyain siya. Turuan niyo siya ng leksyon. Hinto!
Siya nga ang iyong asawa, ang anak kong si Sia Yunwang. Napakabata pa ng batang ito, ngunit pipilitin mo siyang maging katulong. Kapag kumalat ang balitang ito, anong iisipin ng ibang tao sa ating tahanan ng general? Ang general ay himalang nagbalik, pero sa unang pagkakataon na makita niya ang kanyang asawa, ay wala man lang siyang pakialam. Bagkus ay mas nag-aalala pa siya sa pinulot na bata. Parang pati po si Ina ay hindi na nagulat. Nagtamo ako ng malalang sugat sa digmaan. Nawalan ako ng malay ng matagal. Akala nila ay wala na ako, pero nagising ako nang nasa loob na ng kabaong. Mabuti na lamang at may dumaan na mabait na babae, dahil doon ay nailigtas ako. Isang kakaibang pangyayari, ngayon ko lang narinig ang ganyan. Kaya kung susundin ang sinabi ng general, ang tagapagligtas na ito ay ang siyang tagapagligtas ng pamilyang Xie at ang inyong pinakamalaking biyaya sa buhay. Nakakainis. Bakit parang hindi ko napansin noon na napakagaling niyang magsalita? May alam kaya siya? Dahil nakaligtas ang general, dapat tayong magkaroon ng isang malaking handaan. Pumunta kayo sa mansyon ng Duke, imbitahan niyo ang aking ama at kapatid, at isama niyo rin ang tagapagligtas na iyon. Opo. Sandali lang. Bakit kailangang abalahin pa ang biyanan ko? Napakabuti ng puso ng aking asawa. Ibigay mo na lang sa kanya ang nararapat na lugar. Binibining Lin. Nagbibigay-pugay po ako sa inyo, old madam. Wala po akong hinihinging anumang gantimpala. Ang hiling ko lang ay ang manatili sa mansyon ng general, maging alipin man o pangalawang asawa. Sa mundong ito, walang dahilan para gawing alipin ang taong nagligtas sa buhay mo. Kapag kumalat ang mga sinabi ni Binibining Lin noong umaga, hindi ba't pagtatawanan lang iyon ng mga tao? Luningan, alam ko na ang mga katulad ninyong mga babaeng galing sa mararangal na pamilya ay masyadong nagpapahalaga sa reputasyon. Ano ang ibig sabihin ni Madam? Madam, tingnan niyo po. Ito ang bagong kwentong binili ko. Pinagkakaguluhan po ito sa buong kabisera. Anong kwento yan? Ikaw nakatulong ka. Bakit wala kang modo at disiplina? Lumayas ka. Sandali. Basahin mo ang kwentong iyan para marinig ng general. Dahil baka ang general ay maging interesado rito. Sabihin mo na. Opo. Nakasaad po sa kwento, may isang general na nagkaroon ng ibang babae sa digmaan. Pero pagkatapos, gusto rin niyang kamkamin ang kapangyarihan ng pamilya ni Madam. Kaya nagpanggap siyang wala na siya para hayaan si Madam na mamuhay mag-isa sa bahay at plano pa niyang ipaalaga ang sarili niyang anak. Mula sa labas sa pangalan ni Madam. Mahal kong asawa, anong nangyari sa iyo? Nabalitaan ko rin na ang pangunahing tauhan sa kwento ay kapareho ko ang apelido. Opo, nakarating na ang isyong ito sa pandinig ng mga opisyal at matataas na tao at sinabi po nila, kung totoo man ang mga ito, ang ganitong klaseng lalaki ay hinding-hindi na dapat pahintulutang maging opisyal ng palasyo. Sinasabi mong ang balitang ito ay nakarating na sa palasyo? Naparating na ang balita sa palasyo. Opo. Sa kwentong ito, kunwari lang nawala ang general at baka isipin ng mahal na hari na sinusubukan niyang tumakas para lang makakuha ng benepisyo. Isang malaking kasalanan iyon laban sa hari. Pero tiwala ako sa aking asawa dahil sa taglay mong dangal, alam kong hindi mo iyon gagawin. Siyempre, hinding-hindi mangyayari iyon. Ang dahilan ng aking pagbabalik ay dahil iniligtas ako ng isang mabuting tao. Sa darating na mga araw, ay haharap ako sa hari para magpaliwanag ng lahat. Mabuti kung ganoon. Nga pala, napapansin ko kay Gao Sheng na halos kamukha mo siya. Hinding-hindi ko siya, anak. Mabuti kung ganoon. Ang mansyong ito ng general ay hindi basta-basta. Na mapapasok ng kung sino-sino lang. Mahal ko, hindi mo pa sa akin sinasabi kung sino talaga sila. Ano kasi? Itong si Lin Waner ay ang siyang nagligtas sa buhay ko
napadaan siya at may narinig sa kabaong kaya agad niya akong tinulungan. Tungkol naman sa bata, General, ang batang ito ay kay One Air. Talaga? Noong nakasalubong natin. Si Miss Warner sa kalsada. Bakit ayaw niyo siyang kilalanin? Baka naman, may itinatago kayong sekreto. walang hiya ka, Luning-an. Narinig ko lang ang mga kwento sa labas at sigurado akong siya ang nagpakalat ng mga balitang iyon para lang siguraduhin na hindi kami ni Chenner makapasok sa mansyon, di ba? Humihingi po ako ng paumanhin, Ginang. Dahil sa totoo lang, wala na kaming makain sa aming tahanan. Kaya naman, kailangan kong humanap ng maayos na mapupuntahan para sa aking anak. Hindi pera ang hangad ko. Ang gusto ko lang ay magkaroon si Chenger ng magandang kinabukasan. Gusto mo akong sumuko na lang ng ganoon? Manigas ka! Tunay ngang nakakaantig ng puso. Dahil diyan, bakit hindi na lang si General ang magbayad sa pamamagitan ng kanyang sarili para si Binibining Len ay manatili dito sa loob ng mansyon? Bilang isang kabit, ano sa tingin nyo? Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Siyempre hindi. Binibiro ko lang ang General. Ning-an, alam ko na talaga na ikaw ang pinakamabait at pinakamaunawaing asawa. Old Madam, kahit papaano ay binigyan ko si pamilyang siya ng isang tagapagmana, paano niya ito nagagawa sa akin? Wala tayong magagawa tungkol diyan? Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Yunwang? Kalat na ang mga usap-usapan ngayon sa kabisera. Ikaw naman, ay kailangan mo munang magpakumbaba at pagplanuhang mabuti ang susunod na hakbang. Tandaan mo, itago mo muna ang iyong mga balak. Hanggat kasama mo si General's Mansion, may pag-asa pa. Opo, Ginang. Ang pugad ng ibong ito ay binili ko gamit ang pera mula sa sarili kong pondo. Inay, ito ay para sa inyo. Ito bang mangkok ng lugaw na ito ang inihanda mong almusal para sa akin? Talagang balak mo akong maliitin. Dati-rati, akala ko ay marunong kayong kumilala ng kalidad, kaya handa akong bigyan kayo ng magagandang bagay. Pero ngayon napagtanto ko na hindi nyo pala kayang pahalagahan ng espesyal na pagkain, kaya hindi na rin kailangang magpumilit ng inyong menugang. Anong sabi mo? Madam, hindi niyo po maaaring pilitin si Old Madam. Chenner. Ikaw na masamang babae, pati bata ay hindi mo pinapalampas. Anong nangyayari dito? Anong nangyayari? General, mabutit dumating po kayo. Ang madam po. Lapastangan. Wala kang utang na loob. Huwag mong saktan ang nanay ko. At ikaw naman. Ang mga tuntunin sa pamamahay na ito, natutunan mo na ba ng maayos? Kapag nagsasalita ang amo, wala sa lugar ang isang utusan na makisawsaw. Luning-an, anong ginagawa mo? Kahit paano, ay isa kang mula sa pamilya ng isang duke na marangal na binibini. Tapos sa harap pa ng lahat, ay nananakit ka ng kapwa. Nakakahiya kapag nalaman ng iba. Nakakahiya. Ang mangkok na porselanang ito ay ibinigay ng yumaong emperador sa aking lolo. Nang ako'y ikasal, isa lamang ito sa iilang bagay na ibinigay sa akin, pero sinira niya ito ng ganoon na lang. Ang pagsira sa regalong galing sa palasyo ay isang mabigat na krimen. Maaaring parusahan ng latay o mas malala pa. Mawala ang lahat ng ari-arian at palayasin. Ano? Regalo mula sa emperador? Paano na ito? Nakuning-an, itong si Chenner ay isa lamang bata. Huwag naman. Kaya kong magpatawad. Pero si pamilyang siya, kahit isang batang pinulot lang ay hindi niya maturuan. Hinayaan niya itong sirain ang pag-aari ng palasyo. Hindi ka ba natatakot na kapag nalaman ito ay mapahamak ang buong pamilya? Mga tauhan, dalhin sa labas si Concubine Lin at bigyan ng 30 latay sa kamay.
parusahan si Sie Zichen na lumuhod ng 3 araw. Sabaw ng kanin lang ang ibigay na pagkain. Ngayon, kontento ka na ba? Tama ang inyong naging desisyon, General. Kuyer, mahalaga ang usaping ito. Bantayan mo ng maigi. Huwag mong hayaang may masabi ang ibang tao. Opo. Xie Yunwang, simula pa lang ito. Ikaw si pamilyang Xie, pati na ang batang ito, ay magbabayad sa lahat ng inyong maling ginawa. Senyora, sumusobra na po sila. Araw-araw ay kumakain sila mula sa inyo, nanamit mula sa inyo, tapos sinisiraan pa kayo. Napakasama nila. Ayos lang. Oo nga pala, yung iniutos ko sa'yo, kumusta na? Huwag po kayong mag-alala, senyora. Tungkol po sa dote nyo, nailipat ko na ang lahat sa mansyon ng Prinsipe Yu. At tungkol naman sa mga lupain nyo sa pangalan ng General's Mansion, ibinigay ko na ang lahat ng kinita sa kaban ng bayan. Huwag kayong mag-alala. Bukas, siguradong may darating na mga tao mula sa palasyo para kunin ito. Mabuti naman kung ganoon. Huwag mong kalimutang papuntahin ang mga mamamayan sa harap ng pintuan ng General's Mansion para purihin at pasalamatan kayo. Opo. Xie Yunwang, sa pagkakataong ito, bibigyan kita ng isang malaking karangalan. Sana lang ay kayanin mo. Napakamaunawain ni Dakilang General Xie. Siya ay isang magandang ehemplo para sa atin. Magsitayo kayong lahat. Bilang mansyon ng Xi, bagamat lagi naman kaming gumagawa ng tapat at may pagmamahal sa bayan, ngunit itong petisyon ninyong lahat, hindi ko alam kung ano ang dahilan nito. Huwag na po kayong magpakumbaba, General. Ubos na ang laman ng imbaka ng General's Mansion para lang tumulong sa pondo ng bansa. Alam na ng buong Bianjing ang tungkol dito. Ano? Sandali. Sa akin ang lahat ng gamit na ito. Hindi ko hahayaang kunin niyo ang mga ito. Hindi ito pwedeng kunin. Huwag. Mahal ko. Tigil! Tigil na kayong lahat! Ano bang ginagawa mo? Sinong nagbigay sa inyo ng pahintulot na gawin ito? Ako ang nagbigay ng pahintulot. Luningan, nasisiraan ka na ba ng bait? Paalisin mo na sila ngayon din. Ang mga pag-aari ng mansyon ng general ay hindi na namin idonasyon. Ina, asawa ko, naisumbong na po ito sa korte. Kung babawiin niyo ito ngayon, itinuturing itong panlilinlang sa hari at ang parusa ay mapuputol ang buong angkan. Kayong dalawa? Totoo bang nais niyong bumawi? Narito na ang kautusan ng hari. Mula sa itaas, ang utos ng emperador. Dahil sa katapatan ng mansyon ng general, kinikilala ang pamilya Xie. Ang matandang ginang ay bibigyan ng ikalimang antas na karangalan at ang ginang ng mansyon na si Luning An ay igagawad ang titulong Prinsesa Ping An. Ito ang utos. Maraming salamat po sa kabutihan ng mahal na hari. Ang biyayang ito mula sa palasyo. Huwag niyong sabihin kayong dalawa ni ina ay hindi ito pinahahalagahan? Maraming salamat po sa dakilang biyaya ng hari. Mabuhay po kayo ng matagal na panahon. Hindi niyo na ba ito makayanan? Maghintay lang kayo. Ang lahat ng kinuha ninyo mula sa akin sa mansyong ito ay ipapabayad ko sa inyong lahat. Luningan, wala kang hiya. Ang ginagawa mo ay para hayaan kaming lahat sa General's Mansion na mamatay sa gutom. Masyado po kayong nagsasalita ng ganyan, Concubine Lin. Mayroon namang suweldo mula sa gobyerno ang mansion. Paanong hahantong sa ganoong sitwasyon? Napakadaling sabihin yan. Kung ang buong pamilyang ito ay aasa lang sa sweldo ko bilang general. Hindi ba't kailangan nating mamuhay ng sobrang tinitipid ang bawat kusing at maging katawa-tawa sa iba? Alam pala ng general na sa nakalipas na mga taon, hindi suweldo ng gobyerno ang bumubuhay sa atin. Kung gayon, pakitingnan po ng mabuti, General. Sa loob ng maraming taon sa mansyon ng Xi, kung saan talaga galing ang perang ginagastos.
Ayaw kong tumingin. Luning-an, tigilan mo ang mabulaklak mong pananalita. Ikaw ang may gawa ng lahat ng ito. Ano, gusto mo bang mawala na ako? Tunay ngang ako ang may gawa ng mabuting bagay na ito. Dahil kung hindi dahil sa akin, bilang asawa ng isang mataas na opisyal, ina, ay baka hindi nyo pa naabot ang titulong ito habang nabubuhay. Anong sabi mo? Dahil iniisip nyo ni ina at ng aking asawa na hindi ako marunong mamahala. Kuyer, ito ang susi ng imbakan at mga talaan. Pakikuha na po ito, madam. Mula sa araw na ito, lahat ng nangyayari sa General's Mansion ay wala na akong pakialam. Bumalik ka rito. Ina, hayaan nyo na lang po siyang umalis. Ang pagpapatakbo lang naman ng General's Mansion iyan. Hindi ako naniniwalang kung wala siya, ay hindi nagagalaw ang General's Mansion. Ano bang alam mo? Sa loob ng maraming taon, ang lahat sa loob ng General's Mansion ay pamilya niya ang nagbibigay ng pondo. Kung hindi na siya ang mamamahala, magugutom tayong lahat. Binibini. Balita ko ay ang masamang babaeng si Lin Wan Air ay nagpresenta kay Old Madam. Dahilan para si Old Madam ay umiyak hanggang sa mahimatay at pagkagising ay umiyak muli, paulit-ulit niya itong ginawa. Hayaan mo lang siyang umiyak ng umiyak ngayon dahil sa darating na panahon. Hindi na sila makakaiyak pa. Bilis! Bilisan nyo! Kunin nyo sa loob. Ang gamot na pinadala ni Pamilyang Lu, bilis at kailangan ko itong inumin. Sabi ni Luning An, ay sa pamilya niya ang gamot na iyon, at kusa raw niya itong idonasyon lahat sa gobyerno. Sa tingin ko ay, itinatago niya lang iyon, ayaw niya lang ibigay sa atin. Anong idonasyon sa gobyerno? Gusto niya lang akong tapusin. Napakasama niyang babae. Sayang, at hindi siya naitumba ni Chuntao noon. Inubos niya ang yaman ng pamilya ng general at binigyan lang ng sakit ng ulo ang biyanan niya. Kapag nawala siya, ay parang pabor pa iyon sa kanya, di ba? Mayroon akong isang paraan para mapasunod. Anatin si Luning An. Magsalita ka. Old Madam, parang awa niyo na po. Huwag niyo akong ibenta. Simpleng bagay lang ay hindi mo pa nagawa ng maayos noong nakaraan. Wala kang silbi. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon na makabawi at pagbayaran ang iyong mga kasalanan. Old Madam, may masamang balita po. May nangyaring gulo. Sa loob ng kwarto ng Madam, may isang lalaking pumasok. Ang walang hiyang babaeng iyon, kakauwi lang ng anak ko at nakuha niya pang gumawa ng kalaswaan. Tara, gusto kong makita kung paano pa siya magsisinungaling ngayon. Nakatulog na po ang Madam matapos uminom ng gamot. General, Ito ba ang sinasabi mong nakatulog lang matapos uminom ng gamot? Titingnan ko nga kung anong gamot ang ininom niya. General, siguradong mayroon lamang po itong maling akala. Umalis ka sa daan. Sa araw na ito, ako mismo ang huhuli sa masamang babaeng iyan at sa kulasisi niya para parusahan. Ikaw, General, maawa po kayo sa akin. General, patawarin niyo po ako. Luningan, isa kang walang hiyang babae. Ang anak ko ay kakauwi lang ng ligtas mula sa digmaan. Tapos ikaw, Ina, mahal, bakit po kayo nandito? Teka, ano po ang nangyayari dito? Luningan, ikaw, bakit ka nandito? Ako? Bakit hindi ako pwedeng pumunta rito?
Concubine Lin, bakit nandyan ka? Luningan, walang hiya ka. Ginanon mo ako. Ikaw at ang lalaking ito, nakuha niyo pang. General? General, kailangan niyo akong ipagtanggol. Luningan, nagawa mo akong traitorin. Ikaw ang may gawa nito sa akin, pagbabayarin ka ng langit. Concubine Lin, dahil sa sarili mong kamalian, dinungisan mo ang aking silid, at pagkatapos ay isisisi mo pa sa akin? Hindi naman siguro. Pilit kitang inutusan na makipag-ugnayan sa ibang lalaki? General, huwag po kayong maniniwala sa kanya. Siya ang may gawa, pinahamak niya po ako. General. Napakahusay mo, Luningan. Hindi ko akalain na ganito kakasama. Iniligtas ni Juaner ang buhay ko. Tapos ay gagawan mo siya ng ganitong kapahamakan. Nandito na ang mga ebidensya, pero ako pa rin ang gusto niyong sisihin. Dahil dyan, Kuyer, samahan mo ako sa munisipyo para humingi ng hustisya. Kung walang hustisya sa loob ng pamamahay na ito, hayaan nating ang gobyerno ang maglinis sa aking pangalan. Huwag kang mangahas. Tingnan natin kung may lakas ng loob ang general. Ang reputasyon ko bilang palasyo ng Duke ay hindi basta-basta mapapatungan ng kasalanan. Hay nako. Bilang mag-asawa, mag-usap kayo ng maayos, mag-usap ng mahinahon. Kahit gaano pa kasama ang Luningan na iyan, hanggat binabantayan natin siya, lagi tayong may paraan para maturuan siya ng leksyon. Dahil sa palasyo ng Duke na ito na siksik sa yaman, hindi natin siya dapat pakawalan. Sige na nga. Alang-alang sa aking ina, pakikinggan ko ang paliwanag mo. Si Juaner ay nasa iyong silid nang mangyari ang insidente. Paano mo ito ipaliliwanag? Ako dapat ang nagtatanong niyan, hindi ba? Bakit si Concubine Lin ay wala sa sarili niyang bakuran sa kalagitnaan ng gabi, kundi nasa loob ng kwarto ko? Ako. Lintik na Luningan na yan. Gusto ko lang sanang manood ng eksena. Hindi ko akalain na pagkakaabot ko sa pinto ay agad akong pinatulog. Kung ayaw niyang magsalita, ikaw ang magsalita. Tandaan mo, sabihin mo ang buong katotohanan dahil iyon lang ang tanging paraan para makaligtas ka. Madam, sinabi po ni Concubine Lin na may kailangan po kayo sa akin, kaya pumunta ako sa bakuran at hindi ko namamalayan na napunta na ako sa loob ng inyong silid. Siya ang tumukso sa akin. Sinabi niyang malakas po ako. Madam, maawa po kayo. Patawad po, madam. Manahimik ka. Mga tauhan, kalad ka rin siya palabas at parusahan hanggang sa matapos siya. Sandali lang. Sa sinasabi ng taong ito, tila nilasing siya sa gamot. Tamang-tama. Bilang palasyo ng Duke, ay nagpatawag ako ngayong araw ng doktor sa palasyo. Kuyer, tawagin mo si Dr. Liu para tingnan siya. Opo, binibini. Huwag mong sabihin, ang ganitong kahihiyan ay gusto mo pang ipaalam sa lahat ng tao. Dahil ang usaping ito ay para sa dangal naming dalawa ni Concubine Lin, pakiusap po sa aking biyanan at asawa na siyasatin ito ng maigi. Kung hindi, pupunta ako sa mga autoridad at hahayaan si Dali Temple na alamin ang lahat. Para po kay Old Madam, tungkol naman po sa Madam, ang dalawang ito ay nalanghap ng nakakalitong pabango. Ang pabangong ito ay nagpapagulo sa isip at may kakayahang makaakit o makaganyak sa tao. Madam? Habang pabalik po ako kanina, nakasalubong ko si Chuntao na mula sa bakuran ni Old Madam at paalis na siya ng palihim para takasan ang mansyon. Kusa po ko siyang dinala pabalik dito at saka po, nang halughugin ko siya, ay nakuha ko ang bagay na ito. Tulungan mo ako, Old Madam? Tama nga. Walang duda na ito nga ang pabangong iyon. Kuyer, balak saktan ni Chuntao ang amo. Pumunta ka sa Dali Temple at iulat ito. Hindi siya mapapatawad. Opo. Tungkol naman kay Concubine Lin, bahala na ang general na magdesisyon. Dahil na biktima lang naman si Juaner, hindi kaya. Mas mabuti kung ipadala siya sa Sion Nonnery para magbagong buhay at magsilbi sa templo. Una, mapoprotektahan nito ang dangal ni Concubine Lin. Pangalawa, hindi na mapaparatangan si General's Mansion na masama ang pakikitungo sa kanyang tagapagligtas. Luningan. Iniisip ko lang ang ikabubuti ng general.
O baka naman gusto mo na pag-isipan ka ng mga tao na may namamagitan kay concubine Lin at sa iba at niloloko ka na lang. Titiisin mo ba iyon? Huwag mo akong paalisin. Masama kang babae ka. Pagbabayarin kita. Nay. 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 Tay. Tama na. Gawin nyo kung ano ang sinabi ng madam. Sinaktan ni Chun Tao ang kanyang amo, nararapat lang siyang parusahan. Ilayas nyo siya kasama ang lalaking iyan doon sa tambakan ng mga patay at itapon para ipakain sa mga aso. At tungkol naman kay Ginang Lin, ipadala siya sa Sion Noneri at hayaang magsilbi roon. Nay. 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 Chenner. Nay. Chenner. Nay. Chenner. Nay. Nay. Luning An. Alam mo namang pakay kitang pabagsakin. Pero ang nangyari ngayong araw, sinadya mo kaming bitagin. Ano naman kung totoo? Talaga bang iniisip mo na lahat ng ginawa mo ay hindi ko alam? Huwag. 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 Sino yan? Binibining Lu. Ako ito. Haring Yu? Nalanghap mo ang insensong pampatulog. Heto ang Pildoras, inumin mo ito. Makakatulong ito para luminaw ang isip mo. Salamat. Lahat ng ito ay plano ni Matriarch Xie para ipahamak ka. Alam ko na yan. Sila ni Mansion ng Xie ay magkakutsaba. Hindi ko lang akalaing magagawa nila ang ganito kasamang bagay. Para makuha ang mga ari-arian mo, naghanap pa sila ng utusan para bastusin ka. Binibining Lu, anong balak mong gawin ngayon? Gusto mo bang tulungan kitang isumbong ito sa hari? Hindi. Gagamitin ko ang plano nila laban sa kanila. Kung ano ang ginawa nila sa akin, iyon din ang ibabalik ko. Luning An. Sa puso ng general ay wala kang puwang. Balang araw ay hihiwalayan ka rin niya. Para pakasalan ako. Ginang Lin, hanggang ngayon ba hindi mo pa rin maintindihan? Si Xie Yunwang, wala siyang pakialam kundi sa sarili niya. Huwag kang mag-alala. Hindi na magtatagal, ay tatapusin ko kayong lahat, ng pamilya nyo, nang sabay-sabay kayong mawala. General, Old Madam, napakabata pa ng batang Panginoon at napakahina rin ng kanyang pangangatawan. Natakot siya ng husto ngayong araw at hindi pa rin bumababa ang kanyang lagnat. Natatakot po ako na... Anong kinatatakutan mo? Natatakot po ako na paggising niya ay magkaroon ng pinsala sa kanyang isipan. Ano ang sinabi mo? Si Chenner ang kaisa-isang apo ng ating pamilyang Xie. Ako. Ang may kasalanan nito ay si Luning An, ang masamang babaeng iyon ang nanakit sa kanya. Napakasama ng kanyang loob, pati bata ay hindi niya pinalampas. Old Madam, General, sumakay po ang ginang sa karwahe ni Prince Yu. Sigurado po ako sa nakita ko. Ano? Talagang nakipagkita siya sa Prince Yu na iyon. Ang walang hiyang babaeng iyon. Maliit ba ang tingin niya sa pamilyang Xie? Dahil nagawa niya akong pagtaksilan, wag na siyang umasa ng awa.
Mahal na Prinsipe Prince Yu. Bakit po kayo nandito? 10 taon na ang nakakalipas. Noong gabi ng pagdiriwang, may nakilala akong isang bata. Nung panahong kakaalis lang ng aking ina, hinahayaan ko lang na apihin ako ng iba. Pero may isang batang babaeng tumayo para ipagtanggol ako. Sa kasamaang palad, nagkaroon ng gulo sa palasyo at ipinatapon ako sa malayong lugar. Pagbalik ko, may asawa na siya. Anong ginagawa niyo? Kayong mga masasamang tao, wag niyo siyang apihin. Sabi niya, pag pinakasalan ko raw siya, palagi niya akong poprotektahan. Kapag malaki ka na, gamitin mo ang palamuti na to para hanapin ako. Mag-ingat ka! Prince Yu. Prince Yu. General, tagumpay na po tayo. Dinala na po ang tao sa Zhui Xianglu. Mabuti. Dahil nahuli natin ang masamang babaeng ito sa aktuhan, imposibleng wala akong makitang dahilan para hiwalayan siya. Pagdating ng panahon, ang mga ari-arian ng palasyo ng Duke ay magiging akin na rin. Ihanda ng sasakyan, dali. Opo, sir. Hindi na po kailangan gawin ito, binibini. Maliwala lang po ang sugat na ito. Bumalik na kayo agad sa mansyon. Kapag may nakakita sa inyo, masisira ang inyong reputasyon. Wala na akong pakialam sa kahit anong reputasyon. Saka, ako ang nagdala sa iyo sa gulo. Kung hindi dahil sa pagliligtas mo sa akin, paano ko ito hahayaan lang nang wala akong ginagawa? Tungkol naman sa Xie Yunwang, nakahanap na ako ng paraan para maayos ito. Ano po ang hinahanap niyo, General? Nasaan ang lalaki mo? Dapat ko rin bang itanong yan sa inyo, General? Luning An. Aking asawa, tiyak na napakatina ng pakiramdam mo ngayon? Hindi nakakasama sa katawan ang gamot na ito, ngunit nagdudulot ito ng matinding pangangati na hindi mo kakayanin. Luningan, napakasamang babae mo. Dahil ang pagsubok na saktan ako ay kagagawan mo mismo, asawa ko, paparusahan ko ang iyong mga kamay. Ang lunas. Ibigay mo agad sa akin ang lunas. Galit ka na ba agad niyan? Noong pinagkaisahan niyo ako, ay mas malala pa kayo kaysa sa lason na ito ng 100 beses, libu-libong beses. Luningan, ako ang asawa mo. Bilisan mo at ibigay mo na ang lunas sa akin. Kung hindi... Kung hindi ano? Baka naman, ay hihiwalayan mo na ako, General? Balang araw ay hihiwalayan din kita. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Si Lin Wan-er ay hindi naman talaga ang nagligtas sa buhay ko, kundi siya ang babae ko, si Xie Yunwang. At si Xie Zichen, siya ang aking anak. Samantalang ikaw, ginamit lang kita para makaangat sa buhay. Natatakot ka na ba? Ngayon, kailangan mo lang pakawalan si Wan-er. Pagkatapos ay utusan mo si pamilyang Lu na tulungan si Zichen. Pagkatapos ay lumuhod ka sa harapan ko, yumukod ka ng paulit-ulit at maaari kong kalimutan na lang ang lahat ng nangyari noon. Kalimutan ang lahat? General, hindi mo ba narinig ang kasabihan na ang tapo na ay hindi na mababawi pa? Xie Yunwang, wala kang utang na loob para makuha ang yaman ni pamilyang Lu. Sinubukan mo pa akong saktan ng tuluyan. Luning An, manahimik ka. Puro ka kasinungalingan. Ako, si Luning An, ay nanunumpa kapag may isa man akong maling salita, ay magdusa ang mansyon ng general, maging mga alila ang mga kalalakihan, at mawalan ng dangal ang mga kababaihan. Tumigil ka. At habang buhay na hindi na makabangon pa. Masyado kang mapangahas. Ikaw.
General Xie, napakalaki talaga ng iyong kayabangan. Narito tayo sa mismong kaharian at naglakas loob ka pang manakit ng tao? Hindi mo na ba talaga iginagalang ang ating mga batas? Dahil sa babaeng iyan na si Luning An. Wala siyang galang bilang asawa, pinapahiya niya ang pamilya ni Pamilyang Xie. Parang nakalimutan na ni General Xie na siya rin mismo ay bahagi ng pamilya ni Pamilyang Xie. Ikaw na ang walang puso. Nagawa mo pa siyang takutin sa pakikipaghiwalay? Sige, hiwalayan mo na. Sa tagal ng panahon na nabubuhay ako, ngayon lang ako nakakita ng taong katulad mo. Anong klaseng general ka? Dahil lang ba sa ilang panalo sa giyera, ay wala ka ng paggalang sa kahit na sino? Parusahan ng lalaking walang kwenta. Parusahan ng lalaking walang kuwenta. 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 Anong binabalak ninyo? Ako ay isang opisyal ng pamahalaan. Subukan niyo lang. Ngayon, naging saksi ang buong bayan, balang araw ay makaaabot ito kay Yushitai. Sa panahong iyon, gusto mo mang makipaghiwalay o ang mapalaya ang bawat isa, ay walang sino man ang mangangahas na sumira sa iyong dangal. Binibini, gusto mo rin bang bigyan siya ng sipa? Nakagagaan talaga ito ng loob. Sapat na ba iyon para sa'yo? Mayroon pang mas masarap sa pakiramdam kaysa riyan. Prince Yu, bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Iniisip ko lang po, na kung sa hinaharap ay makikita ko si Binibini sa ganitong lagay, magiging napakasaya ko na. Base sa listahan, lahat ng mga gamit ng Miss ay ilabas niyo lahat. Opo. Luningan! Luningan! Napakawalang hiya mong bata. Luningan! Isa kang masamang babae. Tingnan mo kung sinong asawa, ang may lakas ng loob na pasukin ang bodega ng biyanan at ilabas ang mga dote ng biyanan. Pigilan niyo siya. Huwag niyo siyang hayaang pumasok sa bodega ko. Luning An, anong ibig sabihin nito? Ginawa mo na ngang isang malaking kaguluhan ang General's Mansion? Ano pa ang gusto mong mangyari? General, sumusunod lang po ako sa utos. Manahimik ka. Luning An, lumalaban ka na ba talaga? Gagawin mo talaga ito dahil lang sa isang katulong at papahiya ang sarili mong asawa. At paano kung pahiyaan kita? Ang kuyer ay kabilang sa aking mga dote. Ang saktan siya ay parang pananakit na rin sa akin. Hindi ba't dapat lang natanggapin mo ang sampal na iyon? Maniwala ka man o sa hindi, baka. Subukan mo lang. Luningan, sasabihin ko sa'yo, hindi ba't gusto mo lang makipaghiwalay? Mangarap ka. Kalimutan mo na yan. Gusto mong umalis ng General's Mansion? Sa kabilang buhay na lang. Ngunit hanggat buhay ka, dito sa General's Mansion, ako ang kailangang sundin. Xie Yunwang? Kanino galing ang tapang mo? Para pagsabihan ng anak ko ng ganyan? Bienan po. Tatay. Bienan po. Hindi mo deserve na tawagin akong ganyan. Narito ako ngayong araw sa harap ng kamahalan na si Prince Yu at ni Yoshidaren upang linawin ang usaping ito. Kamahalan Prince Yu, sa loob ng pribadong imbakan ni Old Madam, 70% nito ay ang dote ng Binibini at ang kanyang mga personal na alahas. Matriarch Xie, ano pa ang masasabi mo? Mula nang magpakasal siya sa Pamilyang Xie, ang aking ina bilang kanyang biyenan, ang namahala sa mga ito para sa kanya? Ano ang masama roon? Pamamahala? Akala mo ba sa aming mga tagapalasyo ng Duke ay mga bulag? Nitong mga nakaraang taon,
Tinustusan ng kapatid ko ang pamilyang Siye, tapos kukunin mo pa ang mga pag-aari niya para isangla? Iyan ba ang sinasabi mong pamamahala? Ang anak na babaeng nakapag-asawa na ay wala ng kaugnayan sa dati niyang pamilya. Kahit na mawala na siya, bahagi pa rin siya ng pamilyang Xie. Pati ang mga alahas ng iyong manugang ay ninanakaw mo. Marahil ay ikaw, old madam, ay balak pang magpakasal muli? Manahimik ka. Wala kang modo. Isa ka lang katulong at nangangahas kang sumagot sa akin. Alam ko, ginagawa niyo ito dahil kampante kayo sa mataas ninyong posisyon. At pati ikaw, Prince Yu, tinutulungan mo siya dahil mayroon kang pansariling interes. Pansariling interes? Sino ba sa mundong ito ang walang pansariling interes? Kayong lahat sa mansyon ng Siye, mga walang kahihiyan, dahil lang sa inyong sariling interes, gusto nyo kaming ubusin at saktan ng lubos. Anong mukha pa ang mayroon kayo para mambintang sa ibang tao? Luningan, wag na wag mong hihiyain ang pamilyang Xie ng ganyan. Ikaw mismo ang nagpapahiya sa sarili mo. Mula nang mapabilang ako sa mansyon ng Xi, iginalang ko ang aking mga biyanan at inasikaso ang ating tahanan. Ako bilang si Luning An ay naniniwalang malinis ang aking konsensya. Ina, hindi ba lagi mong sinasabi na kapag bumalik na ang asawa ko, ay mababayaran ang lahat ng utang? Ngayong ang general ay narito na. Ang mga utang na ito ay dapat ng bayaran. Ang pangaagaw ng ari-arian, pag-upa ng masasamang tao, ang gawa-gawang kwento ng kataksilan, at ang pagtatangkang parusahan ang prinsipe. Ang lahat ng mga kasalanang ito, isa-isa. Ngayong araw na ito, ay aayusin natin. Kahit kailan. Patriarch Xie, dapat ko bang iulat ito sa korte o dapat bang pag-usapan ito ng pamilya nyo? Ngayong araw, kailangang may maayos kayong paliwanag sa akin. Ang ating pamilyang Xie ay may ganoon kasamang babae. Kaya hindi katakatakang mabigo tayo. Inaakala mo bang ang batas ng pamilyang Xie ay walang halaga? Senyor Ministro, huwag po kayong mag-alala. Hindi namin hahayaan ang ganitong gawain. Kayong lahat, nagsasabuatan kayo para saktan ako. Ina. Luningan. Usaping pamilya ito. Pwede natin itong pag-usapan ng maayos. Hindi ba't gusto mo lang makipaghiwalay? Papayag na ako. Hindi kailangan ng iyong pahintulot. Ang pamilyang Lu ay tapat sa loob ng ilang henerasyon. At hindi ito darating sa punto na ang isang dokumento ng paghihiwalay ay hindi ko pa makukuha para sa aking anak. Luningan. Talaga bang magiging malupit ka? Tapos na ang ugnayan namin. Ng pamilyang Xie. Isipin na lang natin na sa nakalipas na mga taon ay nagpakain ako ng mga hayop na walang utang na loob. Mula ngayon, kapag ikaw o si Matriarch Xie ay kumuha kahit isang barya mula sa aking mga ari-arian, papanagutin ko kayo hanggang sa huli. Leader ng angkan, ang mga utang na pera ay babayaran namin, ngunit ang aking ina ay matanda na. Siya ay. Yunwang? Ang iyong ina? Siya ay kumuha ng masamang tao para manakit? Gumawa ng masama sa pamilya ng hari? At kumuha ng pera sa masamang paraan? Imbis na parusahan ng buong angkan, ay paaalisin na lang siya sa pamilya para maligtas pa ang buhay niya. Anong karapatan mong palayasin ako? Dahil sa paninira mo sa pangalan ng pamilya at sa iyong masamang asal, hindi ka natatanggapin pa sa aming lahi. Ang aming pamilyang Xie ay nagkaroon ng katulad mo na manugang, napakalaking kamalasan talaga nito. Ngayon, sa ngalan ng pumanaw mong asawa, hihiwalayan ka bilang isang walang hiyang babae. Naglalakas loob ka bang palayasin ako? Meron akong titulong binigay ng palasyo, subukan mo akong palayasin. Ikaw na masamang babae? Nagawa mong ang sarili mong biyenan ay paalisin sa pamamahay at iwan akong walang matitirhan. Huwag mong kalilimutan. Ang titulong iyan ay dahil lang sa aking pakiusap. Kung nagawa kitang iangat, kaya ko rin. Natapak-tapakan ka lang. Formal akong ikinasal at pumasok sa pamilya Xie nang may dangal bilang legal na asawa. May gana ka bang hiwalayan ako? Hindi ako aalis. Hindi ako aalis.
Hindi ako aalis. Hindi ako aalis. Hindi ako aalis. Ayon sa batas ng ating kaharian, Hindi ako aalis. nagpakita ng kawalan ng galang si Li Shi. Binigo ang kanyang asawa at tinalikuran ang kanyang tungkulin, kaya dapat na ang pinakamataas na opisyal ang magdesisyon sa kanyang pagpapaalis o sa kanyang parusa. Ang pagpapatalsik ni Patriarch Xie sa kanyang hipag ay nararapat lamang at tama. Hindi ako aalis. Hindi ako aalis. Luning An, Hindi ako aalis. talaga bang itutuloy mo ang pagpapahirap sa ina ko? Oo. Hindi lang ikaw. Pati na rin ang ina mo. Noong nagbayad kayo ng ina mo ng mga tao para tapusin ako, at nung hinamak nyo ang aking dangal, dapat ay naisip nyo na mangyayari ito ngayon. Ang lahat ng ito ay ganti sa inyo. Tara na! Kung hindi mawawala ang babaeng ito, hindi katahimikan ng pamilya. Mga tauhan, ilabas si Li Shi ng mansyon ng Xie at dalhin siya sa Dali Temple para sa investigasyon. Hindi ako pwedeng umalis. Ina, Ilayo siya rito. Hindi ako pwedeng umalis. Hindi ako pwedeng umalis. Hindi ako pwedeng umalis. Matapos mapalayas ni Matriarch Xie, tuluyang bumagsak ang General's Mansion. Si pamilyang Xie at ang kanyang anak ay namalimos sa kalsada at kinamuhian sila ng lahat ng tao.